Alleluia, 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 Alleluia. Puro anak na butihin ng Diyos Amang masintahi, Ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga-roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede nyo rin hubang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin na dumadalo ng banal na misang ito ay nananalangin sa Panginoon. Tama po ba? Karamihan sa atin marahil marunong manalangin. At marahil kapag tatanungin tayo kung paano tayo nananalangin, madalas ang sasabihin natin, alam natin yung mga basic prayers. Alam natin yung mga kabisado nating panalangin. Kabisado natin ang Ama namin, ang Aba Ginoong Maria, ang Papuri, at iba-ibang nobena marahil ang ilan sa atin kabisado ang manalangin. Pero tuwing kailan po ba tayo nananalangin? Tuwing saang pagkakataon po ba sa buhay natin
sa araw-araw na ginawa ng Diyos na tayo ay nananalangin sa Kanya. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa hapong ito? Dahil nakita natin po sa ating ebanghelyo na si Jesus mismo ay nananalangin sa Ama. At tuwing kailan nananalangin ng Panginoon, sabi po sa ating ebanghelyo, pagkatapos niyang pakanin ang napakaraming tao, humanap siya ng oras at pagkakataon, umakyat sa bundok at doon nanalangin ng mag-isa. Mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lamang paghingi ng biyaya at grasya mula sa Diyos. Tayo po kasi aminin natin, may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagdadasal, puro na lang tayo hingi. Pahingi ng ganito, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Lord, kung para sa akin, bigay mo para sa akin. Pero iba ang marahil ang tinuturo ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Dahil para sa Panginoon, sa oras na siya ay nananalangin, doon siya kumukuha ng lakas. Sa mga pagkakataon marahil na napapagod ng Panginoon sa kanyang pagmimisyon, lagi siyang may oras manalangin dahil ang panalangin sa kanya ay pagkuha ng lakas mula sa Diyos. Mga kapatid, ang pananalangin ay hindi lamang paghingi. Ang pananalangin ay pagkuha ng lakas na harapin ang buhay. At alam natin ang buhay, mga kapatid, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ibaba, minsan puno ng pagsubok, at minsan nakapanghihina. Pero kahit na ito'y nakapanghihina, ang tinuturo at pinapaalala sa atin ng Panginoon, manalangin tayo at doon tayo makakakuha ng lakas. Manalangin tayo dahil sa oras na tayo nananalangin, pinapaalala sa atin na ang ating tunay na lakas, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, doon sa ating ebanghelyo, napakaganda nung simbolo na kung saan ang mga alagad ay nasa loob ng bangka. At yung mga alagad ay yung bangkang kanilang sinasakyan, hinahampas ng maraming at malalakas na alon. Parang buhay natin. Hindi naman yan stable. May mga pagkakataon na hahampasin din tayo ng mga alon sa buhay. Pero kagaya ng ipinakita ng Panginoon, naglakad siya sa ibabaw ng tubig. At anong sabi ni Pedro sa kanya? Paparyanin niyo po ako diyan, palapitin po ninyo ako diyan. Anong sabi ng Panginoon? Halika. Nakalakad po ba si Pedro sa tubig? Opo. Sa simula, nakalakad si Pedro. Pero ano ang nagpalubog kay Pedro? Takot, pangamba. At nung unti-unti na siyang lumulubog, inabot ni Jesus ang kanyang kamay at sinabi sa kanya, napakaliit ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, ganyan din sa buhay. Kapag maliit ang pananampalataya, tayo'y lulubog. Kaya dapat sa buhay panalangin natin, kasama sa ating panalangin, ang paghingi ng lakas upang tayo'y patuloy na maniwala, magtiwala, at manampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang puro paghingi. Ang panalangin, ang ating tunay na lakas sa pagharap, sa pagsubok at alon ng buhay. Dahil alam natin na kapag oras na tayo nananalangin, pinapaintindi sa atin at pinaparamdam sa atin na ang mahal na pong Jesus Nazareno ang siyang ating tunay
na lakas. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, may mga pagkakataon na kagaya tayo ni Pedro, marahil lumulubog, marahil hinahampas ng alon, pero alam natin na may Diyos na mag-aabot ng kamay upang tayo'y iahon. At mapagtatanto lang natin ito kung tayo din ay maglalaan ng oras at pagkakataon upang manalangin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, manahimik tayo at manalangin sa Diyos dahil alam natin na siya ang ating tunay na lakas. Amen.